mapuksa ang anumang karamdaman. So, saan ka pa? Diba? Para lahat ng mga bagay nito mapuksa. Ang dami kayang diabetes sa panahon ngayon. Everyday meron akong virgin case of diabetes. Hindi nila alam, diabetes sila. Ilang beses kami, Dok, pampa-MRI ko po yung pasyente ko. Bakit? Baka may sakit kidney, ihi ng ihi eh. Kasi pumapayat siya. MRI, ang mahal nun ah. Ihi lang, pa-exam ihi ngayon. So, pina-exam ihi plus 4 ang sugar. May diabetes siya, kaya yung pumapayat, kaya inom ihi, kaya yung inom na inom ng tubig. Yun lang. Magpapa-MRI ka, bumili ka ng nitro, sunrise, sunset. Diyan mo ibigay ng pera mo. But we have to remember, huwag ititigil yung gamot ni doktor. Isasabay yung gamot ni doktor. This synthetic medicine has been proven for centuries, and they have an efficient effect, and together with our products, you will meet the benefits that you want. Mabilis ang paggaling ng pasyente. That is why, kapag sinabay ko po ito, with the synthetic medicine, yung mga synthetic medicine, nababawasan. So, dati, pagka nagpaparipit kami ng lab exam, every 6 months, kahit saan doktor kayo pumunta, kung kailan pinaparipit ang blood cake. 6 months every year. Pero sa akin po, after 1 month balik. Why, Doc? Eh, magagastos po yan. Magbabawas tayo ng gamot. Yun. And surely, after a month, meron na pong improvement. After a month, meron improvement. Ano po reseta nyo? Sige, 3 times a day of sunrise, kung diabetic siya. 4 capsules of sunset, 3 times a day. Nitro Extreme, every 4 hours. Nitro FX, maya-maya, kung diabetic. 15% na lang po ang production ng nitric oxide in the lining of the blood vessels. Kung diabetic ka, kung 60-year-old din above, kung cancer patient, hypertensive patient, kung debilitated patient ka. So yung 15% na yon, you have to have 100% of nitric oxide production in order for you to have good circulation, in order for you to have complete prevention of any diseases. Next. So, yung next po yung our Nitro family. Nitro family, direct from dietary nitrite na mako-convert into nitrite pagka nahalo sa mucosal bacteria, magpo-produce ng more nitric oxide. Pag nilulun mo, sabi sa pasyente, mumog ka 15 drops, mumog ka 30 drops, mumog mo. Wala ka pang mumog. Pagkagising sa umaga, Dok, hindi ko iluluwa, mabaho yun. Lulukin mo. Dahil pag sumayad yun sa bituka mo with the gastric acid and the L-arginine, L-carnitine, in other pathway, magpuproduce siya ng maraming nitric oxide. Yung one natin. Merong production ng nitric oxide sa oral mucosa, merong production of nitric oxide sa stomach. So you have to remember that. Our extreme direct, since it is a liquid, mas mabilis ang absorption. Next. So our nitro extreme, merong FX, the pure, concentrated one, the extreme with zinc, magnesium, chromium, CoQ10, D3. Lahat na sa extreme. Or yes, dito sa Nitro FX, wala pong inclusion. Pure, no juice. Kaya ang pasyente kapag diabetic, meron siyang maya-maya patak ng Nitro FX. And the FX, for your information, pwede patak sa mata, pwede patak sa tenga, pwede patak sa ilo, pwede patak sa lahat ng butas ng katawan. Pwede po. Pag nagkabutas ang katawan mo, nasugatan ka, patakan mo. Magpuproduce siya ng magandang circulation. Yung pasyente ko nung nakaraan, impacted si Rumen. Sinubukan ko, wag na siya mag-autosol, yung pampalambot ng earwax. So ito na lang, FX na lang. So 10 drops, 3 times a day, and then come back to me after 5 days. Good enough, nag-flashing ako, tanggal lahat ng tuloy. Yun, di nakarinig siya. Mayroon niyang nag-testimony dito, di ba? Ilang taon nang din makarinig. Diba? Wow, meron. Pinatakan lang, that moment, nagkaroon na siya ng pandinig. It is because of the good circulation. Good circulation.
problema, hindi na siya makatulog. Talas yung tenga. So ito na po yung mga pasyente ko. I'm sorry kung meron po kakain kayo mamaya. Makita yung mga pictures. Ako po ay mayroong sariling Diabetic Association tinayo noong year 2000 na po na mayroon ng more than 200 members na po. Every Friday meron po kami doon, clinic. Free po yun for those patients that can't afford the diabetologist to see them dahil mahal po ang konsulta. Meron po kami free screening for diabetes, cholesterol, uric acid, and then diet consultation. Every month po akong punta sa kanila, but our officers are good enough, educated enough, para alam na nilang gagawin na MI absence. Ito po, ang diabetes daw sinasabi, it is a vascular disease. It is because ang lahat ng problema sa diabetes complications is because of poor circulation. Sabi ko nga kanina, di ba, based on studies, 15% ang production na lang ng nitric oxide sa lahat ng ugat natin sa katawan kapag diabetiko ka and 60-year-old. That is why tumatandang mabilis ang mga diabetiko. Tingnan mo, pag diabetic ka, kumpara mo sa 40-year-old, mukha siyang 60 anyos. Kung hindi siya nag-aamari products. Kung hindi siya uminom ng mga organics na kailangan niya sa katawan. Kaya nga, kapag gusto mong bumata, mag-take tayo ng amari products para bumuka ang ugat. First patient, 64-year-old patient, diabetic, food, improved dramatically with amari products. Nakita niyo yun? Hindi po yan ganyan ang itsura. After 1 week na po, nagkaganyan yan. Puro mga pas na po yan. Litid na po yan, lumitaw na. Puputulan po siya ng paa, hindi siya pumayag. Nakita niya si Dr. Toreja. Pumunta po sa akin, nilinis ko po. Mahilig pa maglinis. Thank you. Next. Ano nangyari? Tingnan niyo, di ba? Nag-improve dramatically. Kapag ang isang pasyente puputulan ng paa, and hindi na naputulan ng paa, masaya, hindi masaya? Masaya. Masaya. Alam niyo, araw-araw nililinis ko yun. Pagka okay na siyang ganyan, every week na. Dok, tumatakbo yan. Picture mo na pa ako. Kasi alam mo na pinipicture mo. Picture mo na pa ako. Dati, binubuhat siya ng 2 tao. Kasi hindi makalakad. Pero nung ganyan na yung paa niya, nag-improve na, siya na pumapasok sa kliniko. Diba? Kaya masaya yung pasyente, masaya ka mag-anak, masaya bulsa niya dahil makakapagtrabaho na siya. Di po ba? Magandang bagay yun. Next, another patient po ito. 85-year-old female vendor had poor wound healing started and itchy lang. Inangati lang po yun. Kaya kayo, mga katikati ninyo, huwag basta katikati ha. Huwag kayong basta magkakamot-kamot ng gusto, lalo na diabetic kayo. Of the left lower extremity became severe abscess for possible amputation. Puputulan na rin po itong 85-year-old. Imagine, ang puto niya, hindi lang yung paa na yun. Below knee amputation. Sa baba ng knee or above knee. Isang pasyente, hindi po nadali, hindi ko pasyente yun. Below knee muna. Tapos naka-above knee. Pagkatapos, yung susunod, namatay na. Wala na pagpatulan. Kasi naglala na siya. Next. Puro na yun. And then, tinanggal ko siyempre yung dead cells. In-expose ko yung blood vessels. Kailangan makita ko yung good blood vessels. Then, pinatakan ko ng Nitro Extreme. Wala pong betadine hydrogen peroxide dito. Wala. Bawal. Nitro lang po yan lahat. Nitro lang lahat yan. Nitro lang lahat. Pero sa umpisa, meron akong tinatawag na fit solution from the study of PGH. Yun ang ginagamit ko para maglinis. Ang content po nun sa line is water, Del Monte vinegar, Zonrox, and hydrogen peroxide with certain amount na mixture. Yun po, halo-halo din yun ang paglinis ko. And then after that, tatanggalin ko, didibri ko, and then papatakan ng nitro to have good vasculature. Pagka maganda yung vasculature, mabilis gagaling. Next. O, naging ganyan na. And then next. Naging ganyan na. Di ba masaya? Yes. Di ba? Masaya. Di ba nakututulungan mo yung kapwa mo na gumaling? Nakututulungan mo yung kapwa mo na hindi na maputulan ng paa. Sino kaya gusto maputulan ng paa? Gusto maputulan ng paa? Ikaw, sir.
Ayaw. Gagawin ko na lahat. Huwag ka lang maputulan ng paa. Next. So, another 65-year-old male. Ito, naputulan na yung isa. Dok, sana nakita nung maaga pa. Next. Ito po, tingnan niyo, wheelchair po yung, kasi putol na po yung isang paa niya. Ngayon, nagsimula naman yung isang paa. Takot na takot, ayaw niya pumunta sa hospital dahil puputulan na naman. May planong asawa. Oh, sabi ko, gano'n, hindi ka puputulan. Nilinis ko, tinanggal ko yung, in-expose ko yung ano niya, yung muscles, and syempre, hinanap ko yung ugat niya. And then, patak-patak ulit tayo. Next. Naging ganyan na. And then, nag-improve na. Yung muli po, hindi ko na-picture, sabi nung anak, okay na po si tatay. Diba? Kaya tuwang-tuwa yung pamilya. Next. Ito po yung mga laboratories. Ito po, merong breast cystic nodules. After a month of taking the Amari products, of course, may synthetic medicine. Kung may infection, merong kirot, merong namamaga, meron tayong synthetic medicine together with the Amari products. Nag-improve siya after a month. So, meron siyang cystic nodules and then nag-normal na. Nag-normal na po yung ultrasound. I'm sorry dahil wala po. Next. Ito naman po yung anterior neck mass, thyroid enlargement. Decreased almost 50%. 8 decades na po yun. Taon na po yung inabot ng bosyo niya. Malaki-malaki po ito. And then, after a month lang, 50%. Malaking bagay na po yun. Tignan yung size, bumagsak. Ayun po yung dates. Next. Ito po yung cancers, breast cancer na. Latest ko po ito. Pinupuntaan ko pa sa bahay, hindi siya makalabas. Sabi kong ganon, sige, ito yung umpisa ko nakita. Ayaw niyang pa-biopsy. Ayaw niya po na, ayaw niya na pagtingin sa doktor dahil yung iba niya nakitang kaibigan, pinatingin sa doktor, binayopsy, namatay. Pinatingin sa doktor, binayopsy, namatay. Tinanggal yung dede, namatay. Sabi ko, siguro naman, sa iyo, pagka ani natin, mag-comply ka lang. Ito po, week after week po ito. Umpisa ganon, tapos nabutas yung gitna. Nabutas yung gitna lalo, then matigas po yung breast niya, matigas. And then lumalambot na ito, malambot na at saka ho, almost 50% na wala na. Nagtitipid pa po siya. Sabi ko, sunrise is 4 times a day. Alam niyo, once a day lang. Sabi ko, in sunset, 6 capsules, kung ano-ano mga sabi, Dok, nasusuka ako, hindi ko kaya. Sige, mamatay ka sa cancer mo. O sige, susundin ko na. Kung ano-ano mga payo na kung sino-sino mga pinag-iinom. Naglaga-laga ng kung ano-ano, din nakita ko, biglang nagdoble yung mass niya. O sige, sila sundin mo. Kung hindi mo ako susundin, hindi ka gagaling. Sabi na mag-asawa, Dok, susundin na po namin. Kumuha ng isang bag. Yung isang bag namin. Kasi sabi ko, tutupan mo yan. Next. Ito po, pumunta sa akin from Bicol po, hinang-hina. Tinanggihan na raw siya sa lahat ng hospitals. 43-year-old po siya, female. May video po yan, pero hindi ma-run. So, bigla akong nanghina. And then sabi ko gano'n, sige ba, wala namang hypokalemia, wala namang diabetes, wala. Sabi ko ba, na-dehydrate ka, wala masyado sa katawan, at totally, walang vitamins na ininom, at turang kanyang diet. Next. Ito na siya. Nang pagkatapos na makainom ng Triangle of Health, showed remarkable improvement and regain her energy. After a week, imagine ilang buwan niyang tinis yun. Halos mamamatay na siya, pero after a week, nag-okay na siya. Next. Ito po yung pinaka-gustong-gusto ko i-reiterate sa inyo. We have the 2 kidneys. Itong kidneys na to ay siyang naaabuso sa panahon ngayon. Diabetic, hypertensive, ang end result, dialysis. Tandaan po natin yan. Ang dalawang kidneys na ito, pagka nasira sila, mag-end up kayo ng chronic kidney disease. Next. Yung chronic kidney disease, hindi na nagpa-function ng kidney natin. Hindi ka na makaihi. Tingnan ninyo yung ihi ninyo, you have to have 30 ml per hour. That is the normal amount of ihi ng isang tao. Okay, sa lahat ng inihi mo sa umaga, bilangin mo oras. And then yung amount din, ang dami kong inihi. O more than 30 ml per hour yun. Pero, pag umihi ka, konti-konti na lang, at saka 2 beses lang yata ko umihi, you have to be cautious.
Kailangan maging mapagmasid tayo sa ating katawan. I have one patient from the clinic, 51-year-old male, married diabetic for several years. He is busy, professional, and non-compliant with his medication. Again, non-compliant. Ito ang inis na inis ako sa pasyente ko. Hindi sumusunod. Matigas ang ulo. Gusto niyo ba matigas ang ulo? Susunod, hindi susunod? Susunod. Kontrata tayo. Ganun pa kami. Kontrata, doktor. Susunod ka. Opo, doktora. Gusto mong gumaling? Opo. Gusto mo dialysis? Ayoko po. Ito, nakapag-kontrata sa akin po ito. Kasi naidima na siya. Of both lower extremities, may pallor, pamumutla. Tapos, easy fatigue, lakad lang, nahihingal na, and difficulty of breathing. Nag-grasp na siya ng air. So, may oxygen siya sa bahay. Naka-wheelchair na. Dinala sa hospital. Tingnan po natin. Ito po, 412 ang creatinine. The normal is lower than 100. 91. So, check niyo yung creatinine niyo sa blood niyo. It should be 100 and below dapat. Or 1 and below. And then, after September ko siya nakita, so meron na po tayong Kayanin binigay. Saan si Kayanin? Ayan, Sunrise Sunset Nitro, nasa prescription ko yan. So, bumaba ng 338 from 400. Remarkable na po yan. Hindi pa siya nag-loss follow-up pa siya sa akin. Next, nag-loss follow-up siya noong November, December, natakbo sa hospital, hindi itinuloy ang gamot. CKD stage 5. Ang kanyang creatinine nag-shoot up to 500. So, for dialysis siya. Pumunta sa akin yung asawa, duwi daw dialysis na si Joseph. Sabi ko, huwag mong pa-dialysis muna. 500 lang, kaya ba yan? Bata pa siya. Ano pong gagawin? Labas nyo. Kaya mo? Matapang ka? Labas mo. Kasi kapitbahay lang namin. Sige, Dok, tiwala po kami sa inyo. Bumaba lang kasi yan. So, pasok siya sa akin. So, nung pumasok siya sa akin, sumunod ka, ha? Opo, doktora. Tigil sa trabaho, ha? Kasi pasok pa siya ng pasok noon. Mataas ang sweldo niya sa government. So, tumahimik ka sa trabaho, kailangan focus ang sakit. Ito po, another information. Kapag po tayo binigyan ng organics, binigyan ng gamot, hinto muna sa trabaho, 3, 5 days, 7 days as necessary. Why? Yung organics po natin, pupunta siya doon sa mga magtatrabaho nating muscles. Kapag ikaw, binigyan ka ng doktor, o like me, na naniniwala sa organics, kailangan magpahinga ka para yung organics mo pumunta sa sakit. Kung hindi, pupunta siya sa pagtrabaho. So, yung mahahati, hindi ka gagaling ng gusto. Kaya, pagka ikaw may truncation, nag-prescribe ako sa organics together with the synthetic, pahinga 3 days. And then after 3 days, sige, magtrabaho ka na. Ganun lang po, giving time for the medicine to effect. Giving time for the organics to give your body heal itself. Para bumalik yung natural na pakikilaban. So from 500, naging 318. You know what? Hindi na po siya sa akin nagpa-check up. Bili na lang ng bili ang kanyang asawa sa clinic ng organics. Wala na siyang gamot na iniinom. At ngayon, sabi nung tatay, nagpa-check up sa akin tatay, Doktora, alam niyo po ba yung pasyente niyo si Joseph? Yes po. Oo nga, hindi ko na nakikita yun. Siya na po ang dumadalaw sa akin. At sabi, magpatingin ka kay Dr. Torreja, tatay. Kaya tuwang-tuwa yung tatay niya. Doon pinagaling mo, ikaw nagsabi, huwag i-dialysis. Yung makasama niya, nag-dialysis, yung iba nag-take-up na. Pero siya, buhay pa ngayon. Masigla. Amen. Diba? Kasi tama lang kung gamutan, tamang pagsunod. Next. Ay, nakita niya mga poging bata na yan. Alam niyo po ba yan kung sino? Ako ko po yan. Siya po ay nag-low blood sugar nung pinanganak ng mother niya. Kala namin mamamatay na. So, pinatakpatakan ko palihim. Pupunta ko nyari ako sa Nico. Sa ko, titingnan ako, kaganito ako. Alam, doktor talaga ako sa hospital, sa Capitol Med po yun. So, pinapatakan ko sa loob ng incubator. At nung lumabas, pinatakan ni mami. At saka po yung noon, babuntis siya, mother niya, umiinom po yun ng Sunrise, Sunset Nitro, hindi po bawal. Hindi bawal? Pero FX, hindi extreme. FX.
Kaya ito po, nung pinanganak siya, healthy. And then ito, araw-araw, umiinom po siya ng nitric oxide precursor, the FX. Ito po, nag-LBM siya last week lang. Pero ang lakas niya ulit dahil madali niyang naaagapan yung mga bagay na dumarating sa kanyang kalusugan. Alam niyo po, sa lahat ng bagay na ito, matuto lang tayo mag-appreciate. Sa binigay ng Diyos sa atin, these are all natural. And these are all beneficial to us. Minsan sinasabi natin, pricey, pero kapubuti, okay na. Sabi na isang pasyente, pwede na kay doktora, kahit mahal yung mga organics niya, gagaling ka naman kinabukasan, okay ka na. Totoo naman, kapag, sige tabusin po, ang tagal ng doktor, 2 linggo na, hindi gumaling. Nagpunta na ako sa iba't ibang doktor, ba't ngayon ka lang pumunta? Naalala ko po kayo, ito na huli, kasi lagi kayo wala Sinisipa ako, lagi daw po wala. O sige, awa ng Diyos, bukas okay ka na. The following day, may dala naman siya ibang may sakit. Dok, sinabi mo, the following day, okay na nga talaga ako. Kasi sumunod ka. Kapag sumusunod, mag-okay. Next. So love your family, love your friends, love yung mga tao na sa paggawa natin ng mabuti, babalik sa atin. And with all the things that we are doing, okay, pati malaking tiyan ni Sir. Liliit din niya. So lahat ng bagay na ito ay magiging maganda kapag yan ginagawa ng tama. With that, thank you very much and God bless you.